Magandang hapon po. Patuloy na nagpaparamdam ang epekto ng habagat at thunderstorm sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kalaliman ng gabi, pinerwisyo ng masamang panahon ang Mandaluyong. Naglutangan ng mga basura at may mga patay pandaga. Nakatutok si Bea Pinlac. Nagmistulang dagat ang bahagi na to sa Barangay Plainview, Mandaluyong City. Binaha ang ilang parte ng Mandaluyong matapos ulanin kagabi. Basura at pati patay na daga ang nagpalutang-lutang sa baha na namerwisyo sa mga tao roon hanggang kaninang madaling araw. May batang lumangoy sa baha. May ilang tao na nakisakay sa truck pero may lumusong na sa tubig. Hindi kami makalusong, kaya lang no choice na kasi nga oras na rin, madaling araw na. Daming basura na bumabara. Lulusong talaga, kaysa di lulusong, di naman makauwi. Kanya-kanyang diskarte ang mga motorista para makatawid. Naantala naman ang pamamasada ng ilang tricycle driver. Talagang perwisyo talaga yung baha na yan. Kaya yan, hindi kami makabiyahe ng maayos. Hindi man namin mahatid yung mga pasahero. Kunting ulan lang, baha na. Gumamit naman ng rescue boat ang mga otoridad para sagipin ang ilang na stranded sa baha. Ilang oras matapos ang ulan, hindi pa rin tuluyang humuhupa ang tubig. Ayon sa barangay, gumagana ang lahat ng pumping station sa lugar. Pero ang problema, mga baradong kanal. Sa ibang drainage po, may mga basura lang po talaga na nabablock po yung parang pinaka-way po ng tubig kaya medyo natatagalan po ng konti. Yung ibang buga po kasi ng tubig, imbis po na papasok sa drainage, palabas po yung buga po ng iba. Nakikipagtulungan na raw sila sa MMDA at Mandaluyong LGU para matanggal ang basurang bumabara sa mga kanal at estero. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng MMDA. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Kasabay po ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila, ang paglutang din ng pabalik-balik na problema sa mga basura. At bagamat tinutugunan daw ito ng mga otoridad, ipinaalala na isang environmental advocacy group na responsibilidad ng lahat ang paglilinis ng kapaligiran. Nakatutok si Darlene Kai. Sa pag-ulan kagabi sa Mandaluyong, naging malaking perwisyo ang baha sa ilang lugar. Bakas din naman naglutangang basura pati mga patay na daga. Tuluyang humupa ang baha bandang alas 6 ng umaga kanina ayon sa Mandaluyong Public Information Office. Hindi maikakailang na ulit sa Mandaluyong ang pagbaha sa Maynila at Quezon City kamakailan na nasisi sa pagbara ng mga basura sa mga daluyan dapat ng tubig ulan. Sa Quezon City, inaayos na raw ng LGU ang drainage system sa mga lansangan malapit sa Don Antonio at Batasan, bunsod ng naranasang baha sa Commonwealth Avenue. Sabi naman ng DPWH, tuloy-tuloy ang kanilang flood control project sa Metro Manila. Ngayon, ang instruction si Presidente is we have to find a holistic solution tubig baha ng Metro Manila. Yung kasi yung watershed natin ng Metro Manila is nasa Sierra Madre. So sabi ni Presidente, gumawa tayo ng impounding structures pa doon para hindi tuloy-tuloy ang pagbagsak ng tubig sa Metro Manila. Pero aminado si Bono na dahil malalaking infrastructure projects ito ay hindi yan basta-basta matatapos. Kaya nakikipagtulungan sila sa MMDA para sa flood management program gaya ng rehabilitasyon ng pumping stations. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang MMDA pero nauna na nilang sinabi na gumagana naman daw ang lahat ng 71 pumping stations. Iniikot din at nililinis ng MMDA ang mga estero bilang isa sa mga solusyon sa mga basurang nakabara sa mga drainage system. Ayon sa MMDA, may 273 creeks sa Metro Manila na may kabuang haba na 570 kilometers. Pero sabi ng environmental advocacy group na Eco Waste Coalition, hindi sapat ang flood control infrastructures at projects. Dapat daw talagang pagtuunan ng pansin ang problema ng basura. Ang solusyon ay hindi lang manggagaling sa gobyerno, pero kailangang pagtulungan ng bawat isa. Ay disiplina ng ating mga kababayan sa huwag na magtapong-tapong sa bahagi ng ating mga duty bearers, yung mga nakaupo sa gobyerno na nasa mga lokal, ipatupad kung ano yung nasasaad sa batas, magkaroon ng segregation of stores, magkaroon ng scheduled collection para hindi halo-halo. Magkaroon din ng linis, no? Yung mga drainage, kasi yun yung isang source ng pagbabaha dahil hindi umaagos yung mga drainage natin. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Dalawang sugatan sa sunog na sumiklab sa Barangay Central sa Quezon City. Mahigit 20 pamilya ang apektado.
Nakatutok si Bea Pinlac. Naglalagablab na apoy at makapal na usok ang bumulabog sa Barangay Central sa Quezon City mag-aalas 8 kagabi. 25 pamilya o higit 80 tao ang apektado sa sunog na umabot ng ikalawang alarma. Wala na, lumabas na ako para hindi na ako makatayo. Inakay na ako ng mga apo ko palabas. Wala na, hindi na namin nabalikan yun. Lahat, nasunog yun. Sabi ko, umalis na kayo. Yung huwag na kayo magpilit na may kukunin pa kayo. Mandidisgrasya lang tayo. Ayon sa barangay, isang tanod ang dinala sa ospital matapos madisgrasya habang tumutulong sa pag-apula sa sunog. Umakyat sa bubong, dinusugatan siya, nadulas na hulog siya. May isa pang lalaki na binigyan daw ng paunang lunas matapos magtamo ng paso. Parang nahagip siya ng apoy pero hindi naman malala. Pasado alas 9 ng gabi, tuluyang maapula ang sunog ayon sa Bureau of Fire Protection. Ayon sa barangay, nakita daw nila parang may kumislap sa wire doon patungo sa may bahay ng nasunog. Ngayon, binuhusan ng tubig. Nung binuhusan ng tubig, biglang lumakas ang apoy niya. Nataranta na, biglang may pumutok na tangke. Iyon, lumawak na yung sunog. Inaalam pa ng BFP ang halaga ng pinsala at sanhi ng sunog. Pansamantalang nanunuluyan sa covered court ng Barangay Central ang mga nasunugan. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Nilinaw po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na ligtas kainin ang tawilis sa Taal Lake. Umaaray na po kasi sa paghina ng bentahan ng isda ang mga mangingisda at nagtitinda ng tawilis sa Batangas. Kasunod daw yan ng isniwalat ng akusadong si alias Totoy na doon umano itinapon sa Taal Lake ang mahigit 30 nawawalang mga sabungero. Anila, takot at may agam-agam ang mga mamimili kung ligtas bang kainin ang mga isda sa lawa. Ang sabi ng BFAR, walang dapat ikatakot dahil ang mga tawilis ay uri ng small pelagic fish na matatagpuan sa ibabaw na bahagi ng tubig. Natural din daw ang mabilis na pagdami ng tawilis. Cultured fish naman daw ang ibang isda roon tulad ng tilapia at bangus na karaniwang pinalalaki at pinararami sa mga fish cage at hindi rin kumakain ng karne bukod sa mga isda. Wala pong dapat ipangamba kasi unang-una itong tawilis, small pelagic fish po siya at ang pagkain niya nga po yung mga planktons na kabilang na dyan, yung mga plant-based planktons at hindi po sila masabi nating kumbaga carnivorous. Hindi raw maaaring ibasura ng impeachment court ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng simple majority vote ng mga senator judge. Ayon po yan kay Senator-elect Panfilo Lacson. Pero maaari nga bang ibasura ang kaso kahit wala pang paglilitis? Nakatutok si Jonathan Andal. Katawa-tawa raw para kay incoming Senator Panfilo Lacson ang mga senator judge na nagmomosyon sa impeachment court. Hindi po pwedeng mag-move o mag-submit ng motion to dismiss ang isang senator judge kasi huwes kami. Hindi lamang sa mali, kundi improper, inappropriate. At katawa-tawa. Sasabihin ng judge, I move to dismiss. Pagkatapos siya rin ng pupupok, this case is dismissed. Hindi ba napaka-awkward? Reaksyon niya ni Lacson sa sinabi ni Senate President Chis Escudero na kung may senator judge na magmomosyon para i-dismiss ang impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, kahit wala pang trial, pwede na itong desisyonan sa simpleng majority vote lang. Ginawa na yan ni Senator Bato de la Rosa. Pero pwede nga bang ibasura ng impeachment court ang impeachment complaint kahit wala pang paglilitis? Mag-uusap-usap kami. Bago kami magbotohan, I'm sure, pagkakaroon kami ng diskusyon. Ano ba yung gagawin natin? Merong motion to dismiss. Ito ba'y action na natin even without conducting or starting a trial? Wala rin nakalagay sa ating konstitusyon so pagdating sa dismissal. Habang ginagawa nila itong impeachment proceedings, ay gumagawa rin sila ng sariling rules na wala sa Senate rules at wala rin sa konstitusyon. Saan ka naman nakakita ng korte na imbes na dinggin ang magkabilang panig, siya mismo ang magmo-motion to dismiss?
So it is possible, but it is not proper at hindi karapat-dapat. Para kay Lacson, sundin na lang ang sinasabi ng konstitusyon. Maglitis at humatol. Posible raw kasing mapahiya ang Senado kapag ibinasura nila kaagad ang impeachment complaint ng walang trial at nagpasaklolo sa Korte Suprema ang House Prosecution Panel. At the very least, we take the risk of being overturned by the Supreme Court. Nakakahiya yun. Kahapon, sinabi ng tagapagsalita ng House Prosecution Team na posible silang dumulog sa Korte Suprema kapag ibinasura ng Senate Impeachment Court ang kanilang impeachment complaint. Ang Supreme Court, as much as possible, ina-avoid yung mga political questions yan. Pangalawa, inaabot ng siyam-siyam ang Supreme Court. Kumbaga, tapos na yung issue, saka lang sila magdidesisyon. Batay sa 11-step impeachment process na inilabas ng Senado, tapos na ang kalahati ng proseso. Dahil nakapagpasa na ng mga sagot sa impeachment court ang defense at prosecution team. Ang susunod na hakbang, ang pagharap mismo ng bise sa impeachment court. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.